name correctly. From Rizal, Piticao, Dr. Corazon Lacerna. Pili na lang po kayo ng upuan. And from Quezon, we have Mr. Nestor Luis C. Almagro, Provincial Tourism Officer. Magkakaroon po tayo ng sort of, yan, muna po, ayan. So mag-share na lang po tayo ng mic. Bago natin simulan, maikling bati lang po sa ating mga manonood. So parang talk show. Meron din pong version kahapon ng talk show. Ito yung ating pangmalakasan na talk show ngayong hapong ito. Sino pong gusto magsalita? Maikling bati po sa ating mga manonood. Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating pong mga bisita mula po sa NEDA at sa iba't iba pong national agencies at sa mga participants po ng Today's Culture Summit. Welcome po sa province of Batangas at we hope po na na-enjoy nyo itong 2 araw na summit ito. Thank you po. Thank you so much, Ma'am Heidi. Magandang hapon po. Narito po ang Laguna. Makikitayo po sana. Narito po ang pwersa ng Laguna. Ayun po. At handa makipagtulungan sa inyo sa pagsulong ng kultura at sining. Maraming salamat. It's nice to see you again, Sir Peter. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nestor Luis C. Almagro, Provincial Tourism Officer of Quezon Province po. So, kami po sa lalawigan ng Quezon ay nagsisimula na muli na magtrabaho para sa pagpapayabong at pagpapreserve ng culture and the arts ng lalawigan ng Quezon. Special shoutout po kay Ma'am Annabel Calieja ng Mauban, Quezon. Thank you, Sir Nestor. PM. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po si Adel Belamide, isang antropologo, lingkod bayan at magsasaka. Kasama ko po ang Provincial Tourism Officer, Ms. Rosel Sangalang, at ang iba't ibang tourism officers ng local government units sa lalawigan ng Cavite. And Ma'am Corazon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang mensahe ng pag-ibig at pagpapahalaga mula sa lalawigan ng Rizal. Masasabi ko lang po sa inyong lahat na naririto, I would like to welcome all of you in the province of Rizal, the place where nature is at its best, the place also where you can fly with the birds and swim in the sky. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon po. Very sweet. Nilipad po ako dito sa kabila para hindi tayo nasisilaw sa liwanag. Ayan. Silaw. Sige. Anggulo na lang po tayo. Iiwasan natin ang ilaw ngayon. Ayan. Sige, simulan na po natin ang ating kwentuhan, ang ating huntahan. Since nandito tayo sa programa ng 3rd Calabarzon Culture Summit, curious po kami, interesado kaming malaman, paano po ba itinatampok sa mga planong panlokal ang kultura, pamana at sining sa inyong mga programa? Paano natin kaya ikinakabit ang culture, arts, and values sa programa ng inyong lalawigan? Sige, kung sino pong gustong mauna. Naku, umihirit po sila dito according to Calabarzon daw, so mauna daw yung Cavite. Baka according to age. May negotiation pa dito kung paano ang order. Sige po kung sino na lang, parang pakiramdam tayo. Sige, CPM. Makikita po natin ang pananaw tumuhin at estratehiya ng pamalang lalawigan ng Cavite patungkol sa pagpapaunlad ng kultura sa 3 pangunahing plano. Una, Comprehensive Development Plan. Ikalawa, Comprehensive Land Use Plan. At ikatlo, Executive Legislative Agenda. Ang Comprehensive Development Plan ang isang komprehensibo, pangmatagalang planong pagpapaunlad na pangkaunlaran at panglipunan ng isang pamahalaan.
Bahagi din ito ang pagpapaunlad ng kultura. Halimbawa, makikita natin dito ang matibay na paninindigan ng pamalang lalawigan ng Cavite na itaguyod ang makasaysayan at mga dakilang pamana sa aming lalawigan. Makikita naman natin sa comprehensive land use plan ng pag-iingat ng pamahalang lalawigan sa mga historical sites dahil inilagay natin ito sa tinatawag natin na heritage zones. Makikita naman natin sa Executive Legislative Agenda ang mga plano ng gobernador at ng mga polisiya ng sangguniang panlalawigan patungkol sa pagtataguyod ng kasaysayan, dakilang pamana at sining. Halimbawa, sa Executive Legislative Agenda para sa terminong ito, 2023 hanggang 2025, makikita natin ang panukalang resolusyon na nagmumungkahi sa National Historical Commission for the National Commission for the Cultural Arts na ideklara ng important cultural properties ang 7 matatandang simbahan sa lalawigan ng Cavite. Maraming salamat po, sir. Very comprehensive. May idadagdag ko or sino po gusto mo? Si Ma'am Corazon. Sa akin ay binigay yung microphone. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kasama ko po ang mga tourism officers ng province of Rizal. Pwede po bang tumayo kayo? Palakpakan po natin sila. Naandyan po sila. Yung ating mga kasama po from Rizal. Naandito po sila. Okay, maraming salamat. Ang kultura, ang sining, at ang pagpapahalaga ay ito po yung nilalakip namin sa programa ng aming pamahalaang panlalawigan. Magsisimula muna tayo doon sa aming vision. Economic, social, political, moral, spiritual, lahat po yan naka-integrate po doon yung ating pagpapahalaga sa kultura, tradisyon, sining at turismo ng lalawigan. Doon po sa aming first na binibigyang pansin sa programa ng aming pamahalang panlalawigan ay yung youth and women empowerment. Yung aming mga kabataan at yung ating mga kababaihan ay binibigyan namin ito ng pagpapahalaga. Ang mga kabataan ay binibigyan namin ng scholarship at training na hindi lamang yung kaalaman at kasanayan ang aming nililinang kung hindi pati ang kanilang mga pag-uugali at pagpapahalaga. Sa mga kababaihan naman po, amin pong pinatataas ang kanilang pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga pagsasanay na makakaboost ng kanilang mga kasanayan para makatulong sa kabuhayan ng kanilang pamilya. Meron din po kaming programa para sa environment. Sa environment po, naka-integrate po ang kultura at turismo dyan sapagkat ang aming pong kalikasan sa lalawigan ng Rizal, ito po ay itinuturing naming biyaya ng may kapal. Ito po ay natural ang makikita nyo sa lalawigan ng Rizal. Sa Marilaki Road pa lamang, this is the strength of the province of Rizal. Makikita nyo na doon ang napakagandang kalikasan na pinagyayaman ng aming mga kababayan para ito ay maging likas na inukit ng ating dakilang lumikha at pinangalagaan ng mga mamamayang Rizaleño doon sa aming bayan. Meron din po kaming shelter and livelihood opportunities. Yung shelter and livelihood opportunities, binibigyan po namin ng pabahay yung mga nare-relocate na mga kababayan namin na naandun sa along the waterways na nakakapagpadumi ng ating mga daluyan ng tubig. At yung pong aming mga binibigyan ng pabahay na yan at nare-relocate, tinitiyak namin na doon sa lugar na kanilang pupuntahan ay meron po silang ikabubuhay para ang kanilang paraan ng pamumuhay ay maiangat pa rin natin. Ang turismo po, medyo mahaba to kasi mahaba. Ang sa larangan po ng turismo, kasama ko po dito ang aming mga tourism officers. In the province of Rizal, we are promoting fun, faith, food, history, arts, adventure, and nature. Nakalaki po dito ang pagpapahalaga namin sa kultura at tradisyon ng aming inang bayan. Tinatanggap namin ang pagbabago na dulot ng mga dayuhan, pero itinitira namin ang aming lamang. Kaya pag pumunta kayo sa lalawigan ng Rizal, faith, food, history, arts, adventure, mararanasan nyo ang tunay na damdamin at buhay
Rizaleño. Ang atin pong Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo ngayon, this is already an international shrine ng simbahan na yan. At ito po ang dahilan kung bakit lahat po ng aming mga kababayan, nagmula na dito sa mga pamahalaang bayan, ay binigyan na namin ng training tungkol sa ano ang ating kasaysayan ng bayan, kasaysayan ng kanilang barangay, ano ang meron sa kanilang bayan, at yung ating tinatawag na Filipino Brand of Service of Excellence para maramdaman nila kung paano ang dapat gawin kapag tayo ay tumanggap ng mga bisita at ipakita ang tunay na katangian ng mga Pilipino na mahusay tumanggap ng bisita. Ganun po yun. Doon po ay sa tourism. Meron po din tayong opportunities for business at ang DTI ang kapartner namin dyan. Yung products na i-develop ay may kinalaman sa lahat ng mga bagay na makikita doon sa lalawigan ng Rizal. Pwedeng pagkain, pwedeng sa services at mga gamit. Meron din po kami sa good governance. Ang province of Rizal po ay since 2016, kami po ay consistent winner ng competitiveness and SGLG. Wala pong talo yon up to the present time. Kaya po makikita natin ang good governance na nakapokus po yung aming vision sa pangangalaga ng aming inang kalikasan, culture, arts, and tradition, and faith, economic, social, and political development. Kasama din po dito ang enhanced agricultural productivity at yung pong ating agriculture at higit sa lahat yung ating edukasyon. Naniniwala po ang province of Rizal na edukasyon ang solusyon. Dahil sinasabi natin na tayo po ay nangangarap ng mga kabataan who will passionately love their country and whose values and competencies will enable them to realize their full potential so that they can contribute meaningfully to the development of our country. Kaya yung sinasabi nyo, yun po, nakakapit po kami dun sa pananagutan yan. At yun pong nutrition ng aming mga kabataan. In the province of Rizal, during the pandemic, we have 2.8 population, 2.8 million. After the pandemic, itong normal na, we have 3.3 million. Masipag po kami, we grow, pero naniniwala po kami that our population is our strength. Kasi po, 66.6 nung aming population na 3.3 ay ang age po niyan ay 16 to 64 years old. Malakas po ang aming workforce. Kaya po ang lahat po ng paaralan, we have education and information campaign. Sa paaralan pa lang, ang awit po ng lalawigan at ang panatang yes ng Rizaleño sa kalikasan ay nilalagay namin sa isip, sa puso at isipan ng lahat. Para malaman nila, hindi pwedeng gumraduate ang isang bata ng high school nang hindi ito kasama. Kaya po ang aming awit, mga kababayan, Rizal, Rizal, mabuhay, pangunahin kang lalawigan. Sa kultura at kabuhayan, pinagpala ng may kapal. Sa panatang yes ng Rizaleño naman po, ako bilang isang Rizaleño na nagmamahal sa kalikasan, ay nangangako na gagawin ang lahat para proteksyonan ang aming kalikasan. Grabe, Cavite at saka alam po ano pa namin lang yan. to. Kaya ako ay magtatanim ng mga puno para po mapayabong ang ating kagubatan na maiwasan ng pagbaha at pagkasira ng ating mga ari-arihan. Kaya po lahat ng yan, alam ng aming mga kabataan. Sa puso at isipan ng bawat isa, ang amin pong 10-point agenda ng aming mahal na governor on social, economic, moral, political, and spiritual development of the child, ito po ay naka-integrate po sa lahat, kapatid po sa curriculum, across subject areas, meron po kaming localization
and Salamat po, contextualization. Ma'am Corazon. Okay. Grabe ang yaman, Cavite and Rizal pa lamang yung napapakinggan natin. Pero nag-uumapaw na doon sa mga initiatives in mainstreaming culture, arts, and values. Manalo po ng gobernador ang aming kauna-unahang babaeng gobernador na si Dr. Helen Tan. Meron po siyang healing agenda. And the letter N with that healing agenda ay nag-stand for nature and tourism. Pag po binasa natin yung subcontext ng healing agenda, nakapaloob sa turismo ang kultura. Sapagkat yung governor po namin naniniwala na malaking bahagi ng turismo ay ang kultura. And ito po yung dahilan kung bakit naging bahagi ng executive and legislative agenda ng aming lalawigan na ma-highlight ang agritourism pero nakapaloob pa rin po dito yung kultura. In a way na ngayon po, ang lalawigan ng Quezon ay nasa sangguniang panglalawigan na po ang Draft Tourism, Culture, Arts, and Heritage Code. So pinag-isa po namin ito sapagkat sa paniniwala po ni Governor Helen Tan at ng aming tanggapan, magkakaugnay po ang lahat ng ito. May sariling article po sa aming Tourism, Culture, and the Arts Code, ang Cultural Preservation, Heritage Preservation, and Arts. Kung saan naka-highlight po dito kung ano yung mga bagay na dapat gawin. Ongoing po kami sa aming Tourism Development Plan for 10 years at bahagi nito ang kultura. Pero nagsimula po kami sa Tourism, Culture, and the Arts Code namin. Kung saan sa isang artikulo, nakalagay po dito kung ano yung mga dapat gawin para mapanatili ang kultura ng lalawigan. At unang-una na po dito ang paghimo sa lahat ng bayan na magkaroon ng inventory of cultural properties. Siguro po sa aming 5, lalawigan ng Quezon, yung medyo maiksi pa yung bilang isang lalawigan, ay medyo maiksi pa ang tinatahak pagdating sa preservation of culture and the arts. But we have Mauban na medyo angat po. Isang LGU ng Quezon ang medyo nauuna na. But saying na buong lalawigan, medyo malayo pa po kami dun sa gusto namin gawin. Nag-start lang po kaming magtrabaho last year sa pag-upo ni Governor Helen Tan. Ang ginawa po agad namin, bumaba kami sa lahat ng bayan at inihimok namin sila na magkaroon ng mga cultural inventory. And luckily, very thankful with NCCA, ang bulk po ng mga grants na binaba sa lalawigan ng Quezon natutuloy. May mga ilang bayan po na tapos na sa cultural mapping program nila. Rizal, ngayon tingnan natin ang LCACs. Kamusta na ba? Kamusta ba ang lagay ng ating Culture and Arts Councils? Sige, sino po kayang pwede magsasabi? Si Ma'am Heidi, dagdagan niyo na lang po siguro. Mabilisan lang po ito. Sa Batangas po, yung kagaya po ng nabanggit ko kanina, meron na po tayong 28 LGUs na may local Culture and Arts Council. Pero sa akin po opinion, masasabi ko po ito na although meron silang council, hindi po kasabay nito na meron din silang pondo na magagamit sa implementation ng kanilang mga programa. Nais ko pong manawagan sana sa DILG na rin na matulungan po yung ating mga munisipyo na yung ating mga LCE talaga ay maobliga na bigyan po natin ng pondo. Yun pong ating Culture and Arts programs and projects. Huwag naman po sana for the sake lang na makakomply tayo na may council, for the sake ng submission para po maging compliant tayo sa SGLG. Ano po, para sa akin po kasi, gaano man po tayo kabilis umusad o umunlad sa ating ekonomiya, hindi po natin maiiwan yung ating kultura. Kumbaga, pagkapanganak pa lang po natin, ay may kultura na po tayong masasabi, may ugat tayong pinagmula na hindi po natin pwedeng iwan. So yun lang po, para sa akin, yun po ang opinion. Thank you. Salamat po, Ma'am Heidi. Sino po? Si Sir Nestor. 100% agree with Ma'am Heidi kasi yun talaga yung nagiging problema. Alam po natin, sa amin sa lalawigan ng Quezon, we have 41 LGUs. And I think lahat ng 41 na ito ay may mga LCACs. But ang tanong, ito ba ay nagiging efficient or ito ba ay nagtatrabaho para magawa nila yung dapat na trabaho? For so many years, ang lalawigan ng Quezon ay meron pong LCAC. Pero hindi sila empowered to do
programs and projects. One, budget limitation. Two, napopoliticize po kasi ang mga council na tulad nito. So kami po sa lalawigan ng Quezon, we are really promoting na magkaroon ng mga plantilla position ng Tourism and Culture and the Arts officers para kahit papano may naiiwan dun sa na tututok siya. Kasi pag nagpalit ng administration, automatic si tourism officer pinofloat, nalilipat kasi ang trabaho natin dikit sa executive. Tayo ang go-to person ng executive. Ngayon po sa amin, lahat ng bayan may local culture and the arts council but hindi natin makita yung 100% na nagagawa yung responsibility. Kaya po kami ngayon, ginawa po namin through the Provincial Tourism, Culture and the Arts Code, nire-enforce po namin ito ng mas detalyadong pwede pa nilang gawin ng bawat LCAC at nag-suggest din po kami sa mga bayan nung based po dun sa mga national or guidelines and policies ng paano nila ma-create, ano yung dapat gawin. So mas nilinaw po namin sa Provincial Culture and the Arts Code namin, every kailan ba dapat nag-meet, ano ba yung participation nila sa tourism, ano ba yung participation nila sa cultural preservation. Kasi kami po doon, kasama din po doon yung programa namin na in support to the different group of artists, musicians na nakatakda rin po sa Provincial Culture and the Arts Code namin na dapat may budget allocation para sa preservation at para sa mga like ang heritage po namin pag 30 to 40 years dapat alam na nakalista na sa amin para maalagaan namin kasi karamihan po hindi makakarating ng 50 dinidemolish na po yung mga heritage sites. So kami po pinababa po namin yan to 30 and then 40 para binabantayan at nasa lente na po ng Provincial Government of Quezon ng aming LCAC yung pong mga heritage sites po namin. Thank you, Sir Nestor. Si Ma'am Corazon. Yung Rizal Culture, Arts and Heritage Council ng aming lalawigan, kasama yung aming mga tourism officers, at meron din kami mga stakeholders. They are our champions in the community. Nakita namin ang nagiging problema. Una, yung tourism, kasama din yung culture and arts. Okay. So, ganun yung nangyayari. Pero okay naman, nagpa-function sila ng maayos. Pero dun sa pag-uusap, pagka doon sa council, di magre-represent either yung sa culture and arts o yung sa tourism kung magkasama sila. Nakikita namin yung ating problema. Kanina, nabanggit ni Sir Nemi Miranda that what we need in the province of Rizal ay isang kamukha nito ng auditorium that will showcase the arts of the province of Rizal. So, ang aming Rizal Culture, Arts and Heritage Council, dyan po din, pwede silang maggawa ng resolution. Kaya yun ang ginawa namin, nakita namin yung problema. And first, the problem is the museum. Kailangan meron tayong museum sa lalawigan para maproteksyonan ang meron tayo. The vision of the province of Rizal is to be the art capital of the Philippines, not only Angono, because Angono is a municipality. Pero kailangan yung buong province of Rizal ay maging art capital. So, ang ginawa natin ay the governor of the province of Rizal, pumunari sila mula doon sa tatay hanggang doon sa anak nila. So, almost all the municipality of the province of Rizal ay meron na sila talagang in place na ang kanilang audiovisual when it comes to painting. Kaya nga po, sa November, i-open namin ang Art Museum ng province of Rizal dito sa between Antipolo and Kaytikling. This is a modern place na yari na po na makikita nyo. At katabi po nito ang sabi nga natin, ang library na imbaka ng kasaysayan at mahalagang bagay na may kinalaman sa ating kultura at tradisyon. Meron po tayong i-open doon na e-library. This is through the help of Rizal Culture, Arts and Heritage Council. Doon po sa ating mga tungkol sa kultura at sining, ay nakita nyo kahit po nag-pandemic dito po sa aming bayan, hindi nyo makikita lamang itong mga work of art ng mga Rizaleño sa isang lugar lamang.
Nung panahon po ng pandemya, lahat po ng ospital, 11 hospitals in the province of Rizal, na itinayo ng ating mahal na governor through the help of the people of the province of Rizal, na andun po yung mga painting. Pagpasok nyo pa lamang po sa mga ospital, makikita nyo po ang kultura at tradisyon ng lalawigan ng Rizal, na ito po ay gawa ng mga mamamayang Rizaleño. Pagpasok nyo pa lang, nai-enjoy nyo. Kahit medyo malungkot ka na nakikita mo ang ganda. Lahat po ng municipal hall at yung aming mga provincial capital, lahat po ng offices niyan na andyan ngayon po ang ating mga work of art of the Rizaleño. Ang Rizal Culture Arts and Heritage Council po, ang naging instrumento, kailangan po natin ng batas. Ginagawa na ng bawat bayan ang kanilang tourism development plan. Pero kailangan merong batas na magsasabing ilagay mo ito dyan. Kasi batas ito, ba't hindi mo ilagay? Number 1, kailangan ng bayan sa plano mo magkaroon ng kanyang museum. Kailangan itong iyong tourism destination na ito, walang parking, tila delikado, lagyan ng parking. Itong lugar mo ay kailangan na magkaroon ng green toilet, lagyan mo. Nasa policies po yan. Through the help of Rizal Culture Arts and Heritage Council, meron na po kaming ginawang resolution through the help of the members. Participatory to. Ganun po ang ginagawa natin. Thank you very much. Thank you po, ma'am. So, mahalaga talaga ang espasyo. So, yun yung litaw na litaw dun sa statement ni ma'am. Sir, Gusto kong sagutin ang tanong na anong lagay ng Local Council for Culture and the Arts sa lalawigan ng Cavite sa pamamagitan ng una, pagbabahagi ng dalawang kwento ng tagumpay o success stories, at ikalawa, pagbabahagi ng aking obserbasyon tungkol sa mga naging tunguhin at focus ng iba't ibang Local Council for Culture and the Arts sa aming lalawigan. Una, ang mga kwento ng tagumpay o success stories ng Council for Culture and the Arts sa lalawigan ng Cavite. Ang kwento ng Provincial Council for the Culture and the Arts at ang kwento ng Silang Council for the Culture and the Arts. Ang Provincial Council for the Culture and the Arts ay batang-bata. Itinatag ito noong 2018. Ang naging kapalaran ng konseho at ng aming pamalaan, ang aming gobernador ay may malalim na pagtingin at pagpapahalaga sa kasaysayan. Sa katunayan, naglaan ang aming pamalang palalawigan ng 10 milyon para lamang sa rehabilitasyon ng historical landmarks katulad ng Dambanin ng Tres Bonifacio, sa Limbonindang at ang susunod dito ay ang Tribunal ng Noveleta kung saan naganap ang isang pag-aklas ng 1,896. Ganon din, hindi lamang ang naging mabuting kapalaran ng Provincial Council ay hindi lamang ang naging suporta ng aming gobernador, kung hindi ang naging talento ng mga bumubuo ng Provincial Council. Bahagi ng Council ang pamantasan ng De La Salle sa Dasmariñas, ang Cavite State University at ang Cavite Historical Society na pinaglilingkuran ko bilang isang Executive Director. Ang isa sa tunguhin ng Provincial Council ay ang paglilinang sa aming weaving industry bilang isang creative industry. Hindi alam ng karamihan, subalit matagal na sa aming kasaysayan ang pagpahabi. Kung titingnan natin ang matatanang aklat ng panahon ng Kastila, ay bumibida ang mga bayan ng Indang at Paragontod pagdating sa industriya ng paghahabi. Kaya naman, minabuti ng Provincial Council na magbigay ng capacity building at maglunsad ng mga trade fair exhibit para mapaulad ang industriya na ito. Nung nalaman ng miyembro ng Provincial Council, ang interest na ito ng pamalang palalawigan, ang sabi ng De La Salle University, sige po, magbubuo po kami ng isang exhibit para sa colonial weaving industry ng Cavite. Ang sabi ng Cavite Historical Society, sige po, maggagawa kami ng isang pananaliksik tungkol sa matandang industriya na ito. Ang sabi ng Cavite State University, sige po, makikipag-ugnayan kami sa mga local weavers nang sa gayon sa mga susunod na doon ang gagamitin naming supply ay gawa na ng mga hobby ng Indang at Maragondon. Maliban dito, dahil ang aming gobernador ay may malalim na pagpapalaga sa kasaysayan, kasalukuyang pinapatayo ang aming Kapitolyo at ang kanyang inspirasyon, ang bahay ni Milo Aguinaldo. Ganon din makikita rin sa disenyo ng mga gusali na katabi ng Kapitolyo, ang mga gusali, ang mga disenyo ng mga matatandang gusali sa aming lalawigan, kung katulad halimbawa ng bahay ng Tisa, kung saan pinirmahan ng mga revolusyonaryo ang pagdedeklara ng kalayaan sa Pilipinas.
ililipat din ang simbahan ng lungsod 13 Martires. At ang sabi ng aming gobernador, tayo na ang magpapatayo ng simbahan ng 13 Martires. Pero ang aking gagawin ay ihahalo natin ang disenyo na ito sa simbahan ng Baraswain sapagkat ito ay kaugnay sa buhay ng aming bayani, Emilio Aguinaldo. Sa lagay naman ng isang Council for the Cultural Arts sa Bayan ng Silang na aking pinanggalingan, isa sa naging mahalagang ambag ng Konseho sa Pagpapulad ng Bayan ay ang transformasyon ng Sinitaklatan into a heritage center. Nakakuha ng grant na 400,000 ang Silang Council for the Cultural Arts for the transformation of the public library as a heritage center. Ibig sabihin nito, ang isa sa mga proyekto nito ay ang pagkuha ng mga archival materials tungkol sa aming bayan namin ilalaga sa aming public library. Ganun din, nakapaglimbag din kami ng isang aklat. Nakakuha kami ng 250,000 pesos para sa paglilimbag ng isang aklat na gawa ng isang profesor mula sa pamantasan ng Pilipinas, Dr. Rosela Moiter Campo, tungkol sa mga kwentong bayan at alamat ng Silang. Yun ang unang kwento. Success stories mula sa aming lalawigan ng Cavite. Pinumanais may bahagi sa inyo ang aking pagsusuri tungkol sa naging mga tunguhin o focus ng mga Council for the Cultural Arts ang iba't ibang bayan sa aming lalawigan. Sa aking tansya, 3 ang focus ng Council for the Cultural Arts sa iba't ibang local government units sa aming lalawigan. Una, ang Cavite bilang silangan ng kalayaan, birthplace of Philippine independence. Makikita sa aming bayan, sa aming lalawigan, hindi lamang ang bahay ni Emilio Aguinaldo kung saan nadeklara ang kalayaan ng Pilipinas, kundi ang iba't ibang puok kung saan naganap ang mga labanan na naging sanhi ng pagdedeklara ng kalayaan noong 1898. Ikalawa, ang Cavite rin ay haven of sacred treasures, puok ng mga banal na yaman. Ang aming lalawigan na may 3 national cultural treasures o pambansang yamang pangkalinangan. Ito ay ang imahen ng Soledad de Portavaga, ang pinakamatandang dibuho ng Bireng Maria sa bansang Pilipinas. Ang retablo ng Silang sa simbahan ng Nuestra Señora de Candelaria, ang pinakamatandang retablo sa buong Pilipinas. At ikatlo, ang stunning example of Baroque architecture, ang simbahan ng Assumption Church sa bayan ng Maragondon. Ikatlo, rising center of contemporary arts and creative industries, inspiring ang kwento ng ating artist Mr. Miranda tungkol sa kasaysayan ng Maragondon bilang art capital of the Philippines. Ang aming lalawigan, tingin ko, ay may potensyal bilang isang umuusbong na sentro ng malikhaing industriya at kontemporaryong sining. Bakit? Sapagkat nasa aming bayan ang tahanan ng sining ng Art Association of the Philippines, ang Alitaptap na isang art space ng Alitaptap Artists Community Incorporated at ang Shambhala na ngayon ay dinarayo na rin ng mga turista. Maliban dito, sa aming lalawigan din nakatira ang mga premyado na contemporary artists katulad ni Yasmin Sison at Manny Garibay. Ang focus na ito ang nagiging lundayan ng mga iba't ibang gawain ng Local Council for the Cultural Arts. Isang lingkod bayan, nakikita ko kung gaano kahirap ang ating kampanya para sa pagpapaunlad ng kultura at pagpapahalaga ng kasaysayan at takilang pamana. Pero sana, ang mga masasayang kwento nito, ang mga kwento ng tagumpay nito ay magsilbing inspirasyon sa atin upang patuloy tayo magsigasig at magsikap para sa kinabukasan ng ating bayan. Thank you so much. And finally, Sir Peter. Kanina, natuwa kayo dahil sa pinanggit yung budget. Kailangan magkaroon talaga ng budget ang Local Cultural Council. Sa amin, ang dapat talaga sa national, bigyan ng kahalagaan ng Cultural Council, gawing isang matibay na batas at pagbibigay ng budget at karapatan na gumawa ng mga programs ang Cultural Council. Ang kapangyarihan ng batas ay halimbawa ng nangyari sa Pagsangan, Laguna. Doon sa mayroon kami itong arkong bato na nag-iisa lamang sa buong Pilipinas ang kanyang disenyo. Ngayon, yung paligid doon, binigyan ng batas na kapag magagawa ka ng istruktura, ay hindi dapat siya matatakpan. Dapat yung istruktura medyo hollow din doon sa panahon ng pagkakagawa ng arko. Ngayon, nagplano magtayo ang McDonald's malapit doon sa Arkong Bato. Pinaglaban ng Tourism Office at ng
Local Cultural Council ng Pagsangan ang batas na nagsasabi na dapat ay yuyuko doon sa regulasyon ng batas ang sino man magtatayo ng istruktura within yung merong specified area ng Arkong Bato. Walang magawa ang McDonald's, sumunod siya. Ngayon, kung walang batas, pwedeng gumawa ng batas. Dapat may political will ang inyong pinuno. Take for example, ang nangyari sa Binyang City. Yung bahay ng Chuy ni Jose Rizal. Yes, si Jose Alberto. Sa political will ng pinuno doon, at sa clamor, at sa ingenuity ng tourism officer at saka ng mga local cultural officers doon, ngayon isa ng magandang museum. Nakuha nila. Political will, batas, kailangan pagtibayin natin ang karapatan ng Cultural Council. Hindi lang budget. Yung kanilang karapatan na mag-intervene sa anumang proyekto na sisira sa kultura ng ating mga bayan. Thank you, Sir Peter. So, nakita dito dun sa kamusta ang Local Culture and Arts Councils, litaw din ang kahalagahan talaga ng paglalaban, yung conviction mo sa pagsusulong ng batas. Ikalawa, yung pondo. Kasi dun nakakapit yun. Pero maganda rin na na-highlight natin kanina yung kwento ng triumph ng Cavite na ang ganda ng collaboration. Well-rounded siya, hindi lang isang ahensya ang kumikilos. Kumbaga yung buong lalawigan kumikilos at ang mga institusyon na naroon kung ano yung kakayanan nila ay nakakapag-ambag para isulong ang culture and arts sa mga programa ng lalawigan. So andito yung research, collaboration, at kung ano-ano pa. So hindi siya talaga nakafocus lang sa isang bagay. It's part of life. Parang yung nabanggit kanina ni Ma'am Levy na ang kultura ang nagiging daluyan ng ating mga gawain, lahat ng klaseng gawain. So yun yung mahalagang maipaunawa sa ating mga constituents. Siguro panghuli na lamang po, alam ko marami pa kayong gustong i-share, ang dami niyo pang gustong ikwento sa ating mga manonood dito at naway makarating sa mga lalawigan natin. Pero bilang panghuling mensahe na rin po, in one word, with a few sentences na explanation, the one word, ano pa po yung dapat nating gawin para higit na mapagtibay ang pagsusulong ng culture, arts, and values sa ating mga lalawigan. Sa isang salita, ano yung kailangan pa nating dapat na gawin? And then, a few sentences lang po ng explanation. Wala na huli na. Siguro guts. Kasi Ano po, sir? Guts. Yung guts ng government to be the prime mover in preserving the culture and the arts of one's province or municipality. Like, dapat dun magmula eh. Kasi nakikita ko po yung disconnect. There are so many private individuals that they are really very, very sila sa pag-preserve. Pero limited naman yung power na pwede nilang gawin. So kung mako-compensate ng mga local government unit, yung burning desire ng mga private individuals, ng mga artists, na ma-prolong or na ma-preserve yung culture, so yun yung pinakamagandang gawin. And I think makapacitate din yung mga LGUs. Kasi we believe na ang totoo naman, not everyone, not all tourism officers ay cultural workers. Hindi rin naman lahat ng tourism officers ay alam kung ano yung dapat gawin. So ang kailangan, magkaroon ng procedural manual ang lahat ng tourism officers para alam nila kung ano yung dapat gawin. And dito po yung ginagawa namin sa Quezon ngayon. We have this Quezon's Quest kung saan ang bawat LGU bibigyan namin ng handbook na ito yung dapat mong gawin bilang tourism officer as cultural workers din. So hopefully, ma-share po namin yun sa inyo by next year para at least magamit ng buong Calabarzon. Thank you, Sir Nestor. Quezon daw ay guts. Sa Batangas. Ang sa akin naman po, ang akin pong suggestion sa mga cultural arts officer at sa lahat po ng mga nasa likod ng mga gawain pagdating po sa culture and arts programs, mas paigtingin pa po natin ang ating collaboration with DepEd. Kasi naniniwala po ako na through DepEd, ang mga estudyante po natin ang higit pang makakatulong sa atin kung paano pa po natin palalaguin ang ating mga proyekto pagdating sa sining at kultura. Kasi
alam po natin na ang basic foundation talaga is education. So through students, mas makakatulong po sa atin. Thank you po. Thank you so much. So, Guts, Education. Si Ma'am Corazon. Kasi kami magka-partner. Ako po ay punong guro sa loob ng 40 taon at nakita ko kung ano ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating kultura, sining, tradisyon sa ating mga pamana. This must be integrated in our curriculum. Kaya ang ating pong Department of Education ngayon ay may tinatawag na localization and contextualization. Ang lahat ng bahay sa buong bayan at lalawigan may anak sa loob ng paaralan. Kung minsan may sinasabi kayo pero hindi niya naririnig, naiintindihan. Pero pag sinabi ng guro, ito'y nasa kanilang isip at ito'y kanilang sinusulat at kanilang natatandaan. Kailangan maliit pa lamang yung bata hanggang sa lumaki, natututunan na nila kung ano ang dapat pahalagahan sa kanilang bayan. Sino siya? Ano ang lahi niyang pinagmulan? Ano ang dapat niyang ipagmalaki? Anong meron na dapat na kanyang ingatan? Ito pa lamang pundasyon na ito na maituturo natin sa kanila. Paglaki nila, ito ang makatutulong para sila'y maging mabubuting leader ng ating bayan. Kaya yung pinag-uusapan po nating kultura, tradisyon, pamana, maliit pa lang yan, kailangan naiintindihan na nila. Pag lumaki sila, ito ang magiging dahilan, anuman ang maging problema ng ating mga kababayan, yung kultura at tradisyon, ito'y binding force. Lagi pong sinasabi ng aming mahal na governor, tingnan nyo yung mga mata ng mga batang yan. Tayo nagsusumikap habang nakikita natin ang ngiti at haslap sa mata ng mga kabataang yan na andoon ang pag-asa at lahat ng ating ginagawa ay magkakaroon ng mabuting bunga. Thank you so much po sa education din. Si Sir Peter. Ang isang salita kamo, di ba? Ang salita. Unity, pagkakaisa. Iba't iba ang paraan ng ating pakipaglaban para sa kultura, ngunit kailangan natin magkaisa. Dahil isang ating adhikain ang kagalingan ng ating kultura. Kailangan may unity in diversity. Iba-iba tayo ng paraan. Pero kailangan magkasundo tayo at magkaisa na para sa lahat, na para sa kagalingan ng ating kultura, ng ating ginagawa. Magtulungan tayo, mag-compensate tayo sa ating mga sariling kahinaan, at kapag tayo nagkakaisa, para tayong walis, pag-iisa, walang mano. Pero pag nagkapit-kiss, in unity, there is strength. Thank you, thank you. And finally po, si BMI. Isasalin ko lang sa wika ng mga millennial ang sinabi ni Dr. Peter, collab o collaboration. Isa akong antropologo at kita ko kung gaano kalungkot ang kampanya na ito. Nakakalimutan ng salaysay, nawawasak ang mga gusali, nagiging dayuhan tayo sa ating sariling bayan. Isa rin akong lingkod bayan. Kita ko kung gaano kalimitado ang ating talento at pondo patungkol sa mga programa na ito. Pero naniniwala ako sa pamamagitan ng kolaborasyon ng mga institusyong panlipunan katulad ng pamahalaan, simbahan, paaralan, samahan ng mga maninining ay may susulong at may tataguyod natin ang isang kinabukasan may malalim na pagpapalaga sa kasaysayan, kultura at takilang pamana. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Hindi ko nadadagdagan yung sinabi ni Sir ni BMI dahil at baka magulo ko pa ang kanyang statement. Ang ganda na last statement. Makata, grabe, bilib ako. Ikaw, minemorize ba ni Sir? Grabe, ibang level. Pero maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng karanasan sa inyong mga lalawigan at naway may napulot tayo, may mga babaunin tayo pag-alis natin, paghiwa-hiwalay natin dito sa 3rd Calabarzon Culture Summit. Muli palakpakan po natin ang ating mga panelists from Batangas, Piticao, Heidi M. Castillo. From Laguna, Piticao, Peter Janol Okong. From Quezon, Sir Nestler Luis C. Almagro.
From Rizal, ikaw Dr. Corazon Lacerna. And from Cavite, Board Member Adel Paul Benamide. Thank you so much po. Maraming salamat.